Okay, good day mga balbon. Meron naman tayong bagong test drive today. We will do a quick test drive lang. Dito lang tayo within the city, within Marikina. This is the 2024 Titanium Plus 4x4 na Everest. So, this is made possible. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa ating kaibigan Christopher Castillo. Ito yung number niya. Any question pare, pagdating sa Ford vehicles, kontakin nyo lang siya. Sigurado matutulungan niya kayo. Okay. So, actually, this is the first SUV na iti-test drive natin dito sa channel natin. Wait. Bago ako mag-drive, seatbelt muna. Safety first. Bago tayo mag-drive, syempre, dapat naka seatbelt tayo. Baka mahusgahan tayo na mapanghusgang social media. So, palabas tayo ng dealership ngayon. Dito tayo sa Ford Marikina. First of all, leather seats. So, in-adjust na kagad natin to sa ating driving position. Ang ganda ng feel niya. So comfortable ka kung ano yung matamaan ng balat mo, may center armrest ka dito, komportable. Tapos yung aircon niya, tol, nandito, ang init ngayon, this is summer ngayon, na end 12 noon, and malakas yung aircon niya, so good vibes. Mararamdaman mo kumakagat yung lamig ng aircon. And yun nga, yung infotainment system niya tol is very huge. So meron na siyang integrated na controls nung AC. Kaya madali na siyang ma-customize kung ano yung gusto mo. And this is actually this is a dual climate control system. So kung gusto nung passenger na mas mainit sa kanya, pwede, walang problema. Kung gusto mong medyo malamig sa'yo, pwede rin. So, once again, the steering is very, very light. Ang smooth nito. Sa size ng vehicle, napakalaking ginhawa na may ganitong steering wheel na. This is an electronic steering wheel nga pala. So, tapos full digital pa yung display mo. So, pagka nandito ka sa perspective na to, parang futuristic talaga yung dating, bagong-bago. Yung ride niya, tol, smooth na smooth. Bibigyan natin mamaya, testing natin kung kung paano yung match ng engine at saka nung 10-speed transmission niya. Dalawa kasi, this is a bi-turbo engine. So, meron siyang low rev na turbo na pumapasok. Pagka high speed na, sabay nang gumagana yung dalawang turbo. Pero ayun nga, nung kinapakan ko yung silinyador, nag-kick in yung yung turbo, mararamdaman mo yung power. And it's very smooth and linear. So, maganda yung dating niya, tol. Maganda yung feel niya pagka binigyan mo. Commanding yung view mo kasi kita mo yung hood oh. So, ayos. Sa madaling salita, ang sarap niya talagang i-drive. Meron kang panoramic sunroof, so yung loob mo pag nagda-drive ka na, maliwanag na. Yung walk around natin medyo madilim, ilaw lang yung nagamit natin doon. Ngayon with this panoramic sunroof, maliwanag. Maganda. Yung pakaramdam mo talaga hindi siya malaki pagka dinadrive mo na siya. Akala mo lang, pag nasa labas ka, makikita mo malapad, mahaba. Pero smooth na smooth. Magaang lang siyang dalhin. Ayun natin mag-music kasi baka makopyright tayo. Pero meron tong 8 speaker na meron pang mga tweeter. So, for sure, napakaganda ng sound system nito. Yung quality ng sound niya maganda. And then, yun nga, malamig. Mami, how are you there? Kasama kasi natin si Mami, pasahero natin. So, kamusta yung ride dyan sa likod, Mami? Malamig yung sa likod. Hinaan natin ng konti yung malamig nga. Tinasan natin ng konti yung dyan. So, hindi, yung ride, bumpy ba? Anong nararamdaman mo dyan? Smooth lang ang ride talaga. Mas smooth siya. Okay, so, this is coming from somebody who's driving an MPV, so crossover. Para kasi sa akin, sa mga na-drive kong sasakyan, MPV yung pinaka-safe kasi comfort ng kotse, and then medyo mas mataas siya sa sasakyan, sa sedan. So, ngayong na-drive ko na tong SUV, mas
mas maganda pa yung ride talaga nito kaysa sa MPVs. Iba talaga yung quality ng ride ng SUV versus MPVs. Gusto ko lang pakita sa inyo nga pala yung instrument cluster niya na all digital, na kanina pa natin sinasabi na futuristic yung dating. Kasi nga, isang buo yan eh. So kasi gusto ko rin pakita sa inyo yung mga available driving modes na pwede mong gamitin pagka napunta ka sa iba't ibang driving conditions, and then sa mga terrain, iba't ibang terrain. So meron tayo ditong mud ruts. So mag-iiba, ayun, makikita mo may animation na mag-iiba. Mud ruts, tapos slippery pag maulan, syempre. So naka 4x4 tayo ngayon. 4x4, 4 high. So pagka nilipat natin sa slippery, pwede kang mag-tow. Syempre kung meron kang hihilahin, kunyari meron kang yate o bangka, hindi mo naman mahihilahin yung bangka na may katig, di ba? So yate dapat ang mo diyan, speedboat, mga ganun, no? So and then after ng tow haul, meron kang eco. So of course, syempre yun yung gusto natin, yung lang. And then the normal mode, yan. So yan siya, normal mode, eco, tow haul, slippery, mud ruts, and then sand. Yun na. So yan, ilan yun? 6 drive modes. Ngayon nga, ito yung selector mo dito, rotary selector. Masarap yung feel niya, maganda yung feel niya pagka piniikot-ikot mo. So ayos. Tapos kung gusto mong bumalik sa 2-wheel drive, 2 high, balik muna tayo sa normal bago tayo pumunta sa 2H, sa 2 high. So that's kung in the city ka naman at hindi mo naman kailangan ng 4x4. Pagka ni-reverse mo to, lalabas na doon yung mga display mo. So may parking assist, gumagalaw-galaw yun, no? Di ba? May target kumbaga. So ang laking tulong nito, especially sa ganito kalaking sasakyan, madali ka makapag-park, di ba? Ayos. Tingnan natin. Smooth talaga. Ayos yung maganda yung pagkaka-match nung engine at saka nung yung 10-speed automatic transmission. Meron siyang select shift kung saan yung 10-speed na gears, pwede mo siyang palitan. For example, gusto mo 5-speed lang yung gamitin mo dun sa 10, depende sa driving condition, pwede mong gawin yun. Previously kasi may mga issue na may nababasa ako and napapanood na may issue daw tong 10-speed na automatic transmission ng Everest. However, ng Everest and Ranger. However, para ilagay ni Ford to sa top of the line nila, ibig sabihin na ayos na nila yun kung ano man yung naging problema noon. And hindi naman lahat ng unit may problema di ba? So talagang sa lahat naman ng brand nagkakaroon ng ganun. Pero ayun nga, para ilagay ni Ford to sa top of the line nila means they're very confident sa transmission nila, di ba? So that's good. So speaking of mainit, summer ngayon, so meron kasi itong Ford Pass, tol, na pwede mong install sa cellphone mo, na kung sakaling nakapark ka sa sobrang init na lugar, may pinuntahan ka and the parking space is open, nabilad yung sasakyan, pwede mo na siyang i-turn on. Pwede mo nang start yung engine, pati yung aircon, mag-on na siya para pag sakay mo, malamig na. And that will run for 15 minutes. Pagka hindi ka lumapit na sa sasakyan, after 15 minutes, automatic siyang mag-shut off. Mag-turn off yung engine. So, remotely, pwede mo nang gawin yun. And kahit dun sa mismong key fob niya, pwede mong i-open yung mga bintana para pasingawin yung init right away. Di ba? So, that's a very good and comfortable feature or application ni Ford. Pagsakay mo, malamig na. Diba? Ayos. In-experience natin yung manual mode ng Everest. Okay, so second gear. So nire-release ko lang din, parang ginagawa ko lang na manual, pero ayun, okay naman. Okay yung hindi mo nararamdaman yung kadyot na ganun. Hindi siya gumagana, hindi siya kumakadyot eh. So ayan, umabas tayo, segunda, primera.
Ayun. Tapos pwede mo na siyang ibalik sa drive mode. O, drive mode ka na ulit. Ayos ha. Magagamit mo talaga yan pag mga palusong at saka pataas. Kung gusto mo ng engine braking. Yung vision mo dito sa sasakyan na to is very good. Malalaki naman yung bintana niya. Maliit tong pillar na to. Tapos yun nga, yung side mirror mo, napakalaki. And then, rear view, good. So, vision-wise, nice. It's good. Yung suspension niya, hindi siya ganun katlambot, pero komportable. Alam mo yung ganung feeling? Hindi floaty yung pakaramdam mo dito sa suspension na to. Firm, kumbaga. Maganda yung pagkakagawa talaga ng Ford dito sa suspension nila ngayon. Actually, ang alam kasi natin, ang feedback kasi is ang number 1 daw sa comfort ng ride is Nissan. And then this is the second. Pangalawa tong Ford. So far, napapatunayan ko na okay talaga. Smooth nga yung ride niya. Ayun, yung bumpy, yung mga lubak-lubak na ganun. Ayos yung absorb nung suspension niya. Maganda yung pangilalim nito. And then the braking is very good din. So, responsive naman siya. Pati yung pag binigyan mo yung silinyador, aalis talaga. Talagang bibigay niya yung gusto mo. Talagang ganda nung ganda nung knob niya, nung shift knob. Rin, futuristic din yung dating. So, pogi Hindi natin mabigyan ng talagang bigay Kasi syempre, dito lang tayo sa city. Hopefully, alam nyo, syempre, yun yung gusto natin. Hopefully, magkaroon ng pagkakataon na mapahiram tayo ng sasakyan, dumating tayo sa ganung punto na may experience talaga natin yung mga sasakyan na gusto nating i-test drive. So, baka hindi ka pa nakasubscribe, tol. Subscribe ka na. Kung gusto mo yung mga ganitong content, meron tayong Facebook page. Follow nyo ako doon, Ron Balbon. And of course, dito sa channel natin sa YouTube, yan. Subscribe na kayo. Ano mga Balbon? Ayos na, tara sa tagumpay.